Nyo ganito, yun ang huling bagay na isipin ninyo sa buhay niyo. Yun ang pinakahuli na dapat nyo isipin. Unang-una, ang anak may obligasyon sa magulang. Sinasabi sa Biblia, bumasa tayo ng isa. Pakinggan nyo sa isang talata, hindi ko mo ikaw ay anak, lumaki ka na, matatag na tindig mo, dadabog-dabog ka na sa magulang mo, at ngayon parang mas malakas ka pang sumigaw sa magulang mo. Hindi gano'n, hindi ko mo malaki ka na, ganyan ka na, may obligasyon ka sa magulang. Pakinggan nyo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tingnan ninyo. Ang anak may obligasyon sa magulang. Hindi pa lang natin pag-aaralan yan ngayon. Pero, isa sa mga dapat lingunin ng anak, bago ka mag-isip ng mag-asawa, may obligasyon ka muna sa Diyos. May obligasyon ka rin sa magulang mo. Hindi mo pa nagagawa yun sa Diyos. Hindi mo pa nagagawa yun sa magulang mo, mag-aasawa ka na. Kailan mo pa gagawin yung obligasyon mo sa magulang? Kaya bago kayo sumunod dyan sa pag-aasawa o bago kayo maningalampugan, maghanda muna kayo. First things first. You must know your priorities in life being a Christian o isang mananampalataya sa Diyos. Kaya, ibig ko po ipakita sa inyo ito, mga kabataan, kasi para sa susunod na linggo, balik kayo uli, makikita nyo, may obligasyon kayo sa magulang eh. Ang anak may obligasyon sa magulang, ang magulang may obligasyon sa anak. Ngayon, bago natin pag-usapan yan, yung munang mag-asawa na pinagtali ng Diyos, iisa yun eh. Hindi nararapat paghiwalay ng tao. Pero meron akong ipapapansin sa inyo, Ang sabi dun sa Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Balikan natin yung talata. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Tuloy. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Kita mo, pag nag-asawa ka pala, babae, you have lost your control of your being. Nasa lalaki na ang kapangyarihan sa katawan mo. Ulitin po natin. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Gayon din naman. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Kita nyo, pag nag-asawa ka pala, hindi na kayo may-ari ng katawan mo eh. Pag babae ka, sa lalaki na yung katawan mo. Kung lalaki ka, sa babae na yung katawan mo. Pagdating sa katawan, patas kayo. Patas kayo. Pagdating sa katawan. Pagka, halimbawa, yung kamay ng asawa mo, iyo yun. Yung kamay ni babae sa lalaki yun. At yung kamay ni lalaki sa babae yun. Bakit? Makatilikod mo, hindi mo maabot. Halika, kamuti malikod ko. Ayoko nga. Hindi pwede. Kung Kristiyano ka, lalapit ka kahit ano ginagawa mo. Sinasabi nung boss kamutin mo. Diinan mo. Alam mo lang, parang hindi ka kumakain ng almusal. Diinan mo. Kita mo na. Wala kang kapangyarihan sa sarili mong kata. Gusto kang halikan. Hindi pwedeng wag kang tatanggi. Gusto kang halikan, akin yan eh. Pag ako naman ang gusto mong halikan, hindi rin ako tatanggi. Iyo yan eh. Nung ba ikasal kayo, narinig nyo yun? Nagbayad pa kayo ng malaki, pero di naman narinig yun eh. Hindi naman binasa yun. Dapat nyo maintindihan, pag ang mag-asawa na, ang lalaki walang kapangyarihan sa katawan niya, kundi ang babae. At wala rin namang kapangyarihan ng babae sa katawan niya, kundi ang lalaki. Ayan. Napakaganda siguro relasyon nun, kung matutupad. Biro mo, alam na alam mo, yung kamay ng misis ko, akin yun. Yung kamay ko sa misis ko. Ganon. Pag inutusan ka nung lalaki, susundin mo. Pag inutusan ka ng babae, susundin mo. Kasi pag-uusap laman, pantay lang kayo eh. Kaya ang sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalay ng tao.
ang dalawa magiging isang laman. Hindi sinabing isang laman at saka isa pa ring espiritu. Hindi pinag-isa doon sa punto na yon. Bakit ho? Kasi may paraan na hindi pwedeng pag-isahin yung dalawa. May punto na hindi pwedeng pantay pa rin. Hindi. Meron hong mas mga punto na nakakataas ang karapatan at kapangyarihan ng lalaki sa babae. Mag-isip kayo. Bigyan ko kayo halimbawang material. Sa nakilala natin mula ng umpisa, di ba ang babae, ang lalaki tawag padre de pamilya, no? Kaninong apelyido ginagamit ng anak? Sa lalaki. Nagtataka lang ako doon sa mga bansa ngayon, pantay na raw eh. Lalaki at babae, parehong-pareho na raw ng karapatan. Ako, sa Biblia, hindi ako naniniwalang ganon. Unang Timoteo 2:11. Ganito ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Meron ng punto, hindi pwede babae. Hindi pwedeng ikaw ang decision maker o professor nung asawa mong lalaki. Ang presidente yung lalaki. Kaya magkaisa kayo sa laman, may karapatan kayo sa isa't isa. Pero sa mga major decisions in life, regarding your relationship with each other, your relationship with your parents, lawyers, in-laws, your brothers and sisters, ang lalaki pa rin ang dapat na manguna eh. Sa paghahanap buhay, sa kung saan titira, kung saan maraming bagay na pagpapasyahan sa buhay, kung bibili na ba ng color TV, o bibili ng Betamax ba, o VHS ba. Oh. Alam niyo yung pagsasamaan ng mag-asawa, left and right, up and down. Sabi nga nung kausap namin, maraming problema yan eh. Eh kasi, ayaw ni Mr. naman ng TV na black and white. Ayaw niya ng color TV. Kasi masama kayang color TV. Dapat black and white. Ayaw naman ni Mrs. ng black and white. Gusto naman niya color TV. Pagka dun sa bagay na, maliit lang yon. Pag-aawayan na yun eh. Alam nyo, pag-aawayan yon. Kung walang aral na natanggap yung mag-asawa, eh, gera na yon. Gera patani nga eh. Meron nga, nag-umpisa lang sa sinaing eh. Ba't kakailata-lata niya sinaing mo? Eh, kasi ikadir eh. Naglalaba ako eh. Hindi ko alam yung bigas nabili nung anak mo eh. Bago pa lang bigas. Hindi ko nabawasan ng ayan, lumata. Talagang wala kang kakwenta-kwentang babae. Sabi, sumigaw. Palalamunin mo ako, lugaw. Ayoko niyan. Binalibag yung kanin. Ay, kitang-kita nga ng mata ko eh. Binagdagdam yung babae. Bumunghalit na ng panagkas. Nagmura na. Walang niya ka, inaalila mo na ka, ganyanin mo pa ako. Nagmura. Eh, nadilima ng isip yung lalaki, minumura siyang puta. Sinabaka ng isang straight. Baksak. Tiwarik yung babae. Yung pagkatiwarik eh, gumapang sa kusina, kumuha ng kutsilo, walang hiya ka. Inupakan, patay. Sinaing lang yun. Kita mo. Eh, pag hindi ka matututo eh. Simenteryo, baksak nyo, kala nyo. Ha? Lalo na kung nakapangasawa ka ng parang yung, hindi ko na nga itutuloy, may magagalit eh. Meron nakapangasawa kang parang ugaling yung lalabas ka lang ng bahay. Saan ka na naman pupunta? Hoy, sino yung lalaki kausap mo, ha? Parang ayaw ka ng palabas, gusto ikulong ka na lang. Nako, para kang ibon mang may layang lumipad. Eh, pagka ang asawa mo yung aarkila ng Guardia Civil, bantayan mo yan. Bawal lumabas. Eh, paano ka na lang? Di nag-asawa ka, sa akala mo liligaya ka, yung pala maiimpyerno ka. At yun talagang impyerno pa, yun ang hinihintay mo pagdating ng araw. Kaya po yung pag-aasawa, gusto nyong maging masarap, kapaki-pakinabang,
matahimik, mapayapa, banal, may aral ang Diyos sa lalaki at sa babaeng magsasama. Ang pangunahin, pagdating sa katawan, si lalaki ibibigay kay babae ang nararapat. Si babae ibibigay kay lalaki nararapat. Dapat kang intrigahan ng sweldo, binigyan ka. O ikaw naman, ano naman na igaganti mo? Ano naman na ibibigay mo kaya sa asawa mo na nararapat? Wag mo naman paalisin ang baliktad ang kwelyo. O kaya ibutas ang pundilyo o yung pantalon. Ha? Eh hindi, ang nangyayari doon sa ibang babae, tanggap lang ng sweldo. Paglabas ng asawa niya, nakabaliktad yung nailayan ng pantalon niya, nakaganon. Tapos itong puwit na ito butas, hindi man lang tinitingnan. Oh, minsan kung maglabay, may mantsa pa. Kawawa ka naman sa kapalaran mo. Oh, kaya kailangan natin ang aral ng Diyos, mga kapatid. Ang mag-asawa, dapat ibigay ng isa't isa ang nararapat sa isa't isa. Ano-ano yung nararapat na yun? Ano-ano yun? Basta ba ganun na lang yun? Ibigay ang nararapat. Para bang yung sabi ng mga ral, mga kapatid, mag-ibigan tayo. Mag-ibigan. Hindi naman pinaliwanag kung anong pag-iibigan. Paano ba, sir, yung pag-iibigan? Magtitingin natin, kikindatan tayo, o magkakamayan tayo pag ganun ba mag-iibigan? Paliwanag mo, ano kahulugan ng mag-iibigan? Mag-iibigan kayong magkakapatid, sabi ni Jesus. Paano? Paliwanag mo, sa Biblia yon. Sabi ng Diyos, ang lalaki at babae, ibigay ni lalaki sa babae na nararapat, ibigay ng babae sa lalaki na nararapat. Ano-ano yon? Isa-isahin natin. Babalik pa ho kayo. Kung babalik kayo, tutuloy ho natin. Kung hindi na kayo babalik, titigil ko na. Dahil hindi naman puro mag-asawa nandito